Naku po, 4 na linggo nang tumataas ang presyo ng petrolyo. May inaasahan po ba kayong gulo o may inaasahan po ba kayong gusot sa relasyon ng sambayanan sa gobyerno dahil po dito? Ma'am Corina 'no, ito hong mga pagbabago sa price, dahil deregulated regime ho tayo, agaran ho talaga yung effect nung mga movement ng prices sa international market. So hindi ho tayo nagkokontrol ng price at, ito naman ho ay, mula pa nung 1998 nung mapasa yung batas na yan at, yan ho'y talagang nangyayari at nangyayari na ho ang mga pagbabago sa price ng petroleum products. At, ito'y nagagawa ho natin panahon ni Secretary Reyes hanggang ngayon, hindi na ho tayo on a daily basis 'no, ginawa na lang ho ang arrangement na 'to na ang effect ho nung adjustment sa Pilipinas, though daily ho ang changes do'n sa international trading price, ang effect ang pag-i-implement ho ng adjustment dito ay ginawa hong weekly. So kaya Okay? meron ho tayong inaasahan na weekly adjustment at, nagagawa ho ito nung umaga, usually umaga ng Tuesday of every week. So hindi pa Ex po ito hmm. tapos. Tataas pa po ito. Hanggang kailan po kaya ang pagtataas ng presyo? Lalo Well, po yung ngayon bu lumalala pa ang tensyon sa Middle East. well, ang maliwanag ho na nangyayari ngayon, to date, wala ho tayong actual oil disruption and export disruption from Iran. Dahil yung dalawa hong bansa na yan, yung Israel at of course yung Lebanon, hindi naman ho yan major oil producing countries. Ang mayroon sangkot ngayon ng major producing countries ay Iran, no? But wala hong oil supply disruption na galing sa kanila. Wala ho ding oil supply transport disruption sa Persian Gulf, sa Gulf of Oman. Diretso na ho yan sa Arabian Sea 'no, para mai-release ho yung product. So At ito hong risk ngayon na nangyayari sa pagtataas ng price ay most likely ho, napakataas ho ang possibility na ito'y produkto ho ng speculative impact nung nangyayaring conflict do'n. Pero wala hong basihan do'n sa fundamental problem ng supply. Wala ho tayong supply problem, supply disruption. Speculative ho ang nangyayaring pag-i-increase ng price. ang sinasabi po ninyo ay wala pang kasiguraduhan kung titigil na yung pagtaas muli o kung ito'y magkakaroon pa ng espekulasyon at tataas na naman ulit. Tama ho kayo, Ma'am Corina 'no, ang speculation na 'to mangyayari't mangyayari, pero at some point magwe-wane off po 'yan. Ang caution lang ho na tinitingnan namin ay kung gumanti ho yung Israel against Iran dahil mare-reinforce na naman ho niya yung nangyayaring kagaya ngayon na for the past 3 weeks may mga speculative impact dun sa price, Ano po sa ang pagtataas hinahanda ng ng price. gobyerno na programa sakaling magtagal pa po itong espekulasyon na ito at sunod-sunod na oil price hike? Well, meron ho tayong yung subsidy program na nakalatag do'n sa General Appropriations Act 'no. Meron ho yang fuel subsidy program ang DOTR, through the LTFRB for the public transport sector at do'n sa Department of Agriculture meron ho din do'n fuel subsidy na pinamimigay, towards the farmers 'no. Pero ito'y limitado, Ma'am Corina 'no, at, ito'y activated na ho na dahil isa hong trigger do'n yung $80 per barrel na threshold para ma-trigger yung pagre-release nung fund. February pa ho nung taon na 'to at, yan na ho ay ine-expect natin dahil ito na may nandun sa Department of Agriculture at LTFRB. Alam ho namin na na-trigger na ho, nagbigay na ho kami ng certification na triggered na ho yung $80 at, alam ko na inaipamigay na ho nila yon mula pa nung February hanggang ngayon. Okay, meron pa ho ba tayong inaasahan na magandang kalalabasan doon po sa MOU Energy Cooperation? Yung sa energy mission po ng Pilipinas sa Saudi Arabia? Well, ang habol ho talaga mainly ng Department of Energy, ang interest ho na binibigay ng ating, well, itong mayayamang bansa 'no, away from oil. Ang atin ho may mga expressions of interest ho sila na magfa-fund ho sila or participate directly sa mga renewable energy projects. So, nandun ho ang mission na 'yan para ho ma-reinforce at, sana mai-materialize natin yung availment nung funding na 'yan, at very low interest, we hope.
at cost nung borrowing natin, para dito magamit ho natin dito sa mga ini-aim natin na malakihang increases sa renewable energy sa ating power mix, no, at saka sa energy mix ng Pilipinas. Maraming salamat po sa inyo, Attorney Rino Abad. Siya po ang direktor ng Oil Industry Management Bureau ng DOE.